May mga taong parang sobrang mapagmalinis na para bang hindi sila nagkakamali kung makapanghusga o makapagkundina ng kanilang kapwa. Hindi ganito si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya roon ng napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Habang naglalakad si Jesus, ay nakita niya nakaupo sa tanggapan ng buwi si Levi na anak ni Alfeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Levi at sumunod nga sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nilang kumakain ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa mga pangkat ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya kumakain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus, kaya't siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay antiseptic. Bago po tayo magpalalim sa ating pong refleksyon ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, marami ang idinulot sa atin ng pandemya. May magagandang nangyari, may magagandang natutunan, at meron din namang hindi magaganda. Magandang tingnan natin, mga kapatid, ano ba yung naituro sa atin? Ano ba yung naidulot sa atin ng pinagdaanan nating pandemic? Of course, hindi ko naiisa-isahin yung magaganda, pero let us try to focus ngayon dun sa mga ilang hindi magaganda para sa ganon ay makita natin sa ating sarili kung meron ba tayo nito para maalis natin o maiwasan na natin. At yan ay yung pagiging antiseptic, di po ba? Noong kasagsagan ng pandemya, tayo ay inanyayahan na magkaroon ng social distancing. Dumating pa nga sa punto na dahil pamilya-pamilya na yung mga nagkakahawahan, even inside our homes, ang advice sa atin, maghiwa-hiwalay. Imagine that. Parang ang hirap na sa loob ng tahanan ay para bang iniiwasan na rin ang isa't isa kasi baka ang isang miyembro ng pamilya o lalo na yung may access sa labas ay may dalang virus. Napakahirap ng kalagayan natin noon. Ano po? Parang hindi natin lubos maisip kung babalikan natin yung mga ganoong karanasan. At ganun din, kapag tayo may nakasalamuha, we make it sure na, di ba, meron pa tayong daladala at bit-bit palaging alcohol para i-disinfect yung ating kamay. O kaya naman, meron tayong kung ano-anong mga nilalagay sa ating katawan na sinasabi nila na pangpatay ng virus. Somehow, we became antiseptic to one another. Na
yung bawat isa ay pinagdududahan natin dahil hindi natin alam kung siya ba ay infected ng virus na pwedeng mahawa tayo at madala natin sa loob ng tahanan, sa loob ng ating pamilya. Well, of course, yun ay mga precautionary measures na kinakailangan natin. Pero kung i-apply natin ito sa ating pag-uugali, mga kapatid, wag naman sana na tayo ay maging antiseptic sa isa't isa. Siguro, sa mas simpleng pananalita, pwede nating ilagay sa salitang mapagmalinis. Yung bang pagiging antiseptic kasi, yung bang sabi nga ay scrupulously clean. Yung bang mapagmalinis na ugali. Ayaw mong mabahiran, ayaw mong marumihan. Kung physically, yung bang kaunting dumi lang, ligo ka kaagad, ayaw mong madumihan man lang kahit kaunti, para bang you are very particular sa mga dumi, at kapag madumi dapat lagi kang may dalang alcohol o kaya ay hand wash, no? Walang masamang maging malinis, pero masama yung pagmamalinis. Ito yung pangit na ugali, na yung masyado tayong mapagmalinis sa ating sarili at ang tingin natin sa iba marurumi. At ayaw nating humawak sa mga marurumi. Ayaw nating makisalamuha sa mga marurumi. Ayaw nating pumasok sa buhay ng mga marurumi. Ganyan ang mga Pariseo. Diyan galit na galit ang ating Panginoon. Kaya nga dito sa ating gospel, narinig natin yung pagtawag ni Jesus sa mga makasalanan. Kaya siya ay kinukutya ng mga Pariseo, ng mga dalubhasa ng batas, dahil si Jesus ay nakikisalamuha kasamang kumakain ng mga makasalanan, the public sinners. At para sa mga Pariseo, it was a big scandal para sa isang guro na makisalamuha sa mga makasalanan. Mga kapatid, napakaganda ng sinasabi ng ating gospel sa atin, because magandang makita natin yung ating sarili. Nasaan ba tayo sa kwentong ito? Baka kasi para tayong mga Pariseo na mapanghusga at mapagkundina ng kapwa dahil ang tingin nila sa kanilang sarili, sila yung mga malilinis, the pure ones. O tayo ba'y katulad ni Jesus in the gospel na siya'y nakikisalamuha sa makasalanan, hindi dahil siya'y makasalanan din, kundi dahil mahal niya ang makasalanan, bagamat kinukutyan niya, itinatakwil niya ang kasalanan. Mga kapatid, siguro sa maraming pagkakataon nahihirapan tayong paghiwalayin ito, yung kasalanan sa makasalanan. Kaya kinukundina natin yung makasalanan dahil sa kanyang nagagawang kasalanan. Mga kapatid, ito yung isang mahalagang matutunan natin. Condemn the sin and love the sinner. I don't know kung kaya ninyo itong paghiwalayin, but this is the way of Jesus. Kanyang kinukundina yung kasalanan, pero minamahal niya, niyayakap niya, tinutulungan niya, pinagmamalasakitan niya ang mga makasalanan. Kaya sabi niya, naparito siya hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Sapagkat ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor, ng manggagamot, hindi yung mga malulusog. Kaya kung feeling mo na ikaw ay walang sakit, ikaw ay malinis, ikaw ay walang kasalanan, tandaan mo, hindi naparito si Jesus para sa iyo. Naparito si Jesus para sa mga makasalanan, para sa mga itinuturing na marurumi, mababaho, para sa mga itinuturing na public sinners. Jesus came for you and me kasi makasalanan tayo. Mga kapatid, kung tayo ay pinagmalasakitan, kung tayo ay minahal ni Jesus sa kabila ng ating pagiging makasalanan,
who are we to condemn other people? Who are we to judge other people na nagkakamali at nagkakasala? Sana magkaroon din tayo ng ganong behavior and attitude na pagmalasakitan, tulungan, patawarin, at bigyan ng pagkakataon ng isang makasalanan na makapagbagong buhay at magsimulang muli. Alisin natin yung ugaling mapagmalinis. Alisin natin yung ugaling mapagparusa at mapagkundina, sapagkat hindi ganito ang Diyos. Hindi ganito si Jesus. Because God is a God of mercy, God of compassion. Ang Diyos willing at gusto niyang makisalamuha sa mga itinuturing na marumi, sa mga ketongin, sa mga may sakit, sa mga may kapansanan, sa mga isinasantabi ng lipunan, sa mga taong lugmok sa kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit naparito si Jesus. Hindi siya antiseptic. Bagamat hindi siya nagkasala, sa kabila ng pagiging kasama ng mga makasalanan, kinukundina niya yung kasalanan, pero tandaan po ninyo, minamahal niya ang makasalanan at naparito siya para sa mga makasalanan. Ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagsusugo mo sa iyong anak na si Jesus upang ipadama sa amin na mahal mo kami sa kabila ng lahat at gusto mong tulungan kami para makaahon sa pagkakasala. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.